tips para mabaliw sa kama ang lalaki sa'yo. Yun. Well, anyway, ito ha. Pero teka lang, parang may mali sa pamagat natin ha. Tips para mabaliw sa kama. Ibig sabihin, sa kama mababaliw si lalaki? Para may mali. Kundi, dapat is tips para mabaliw sa'yo ang isang lalaki sa kama. Ganun dapat. Pero well, anyway, sige, diretso natin. Yun naman ang ibig sabihin natin eh. Alam nyo na yun siguro. So, ito nga, pagdating sa kama, usaping choke-tsakan. Yeah, lalong-lalo na sa mga kababaihan dyan na L na. Oh my God. Kasi may mga kababaihan din talaga na mga malilibhog. Yon, ayun, baka ma-foul tayo ni YouTube, no? Well, anyway, warning muna, lalong-lalo na sa mga kabataan dahil yung video na ito ay hindi po angkop sa mga kabataan, lalong-lalo na mga 18 years old pababa. Yes, so sa mga kabataan dyan, pasintabi muna. Okay? So ito na nga, no? Sa mga kababaihan. Yes, na kung gusto niyo talagang mabaliw sa inyo yung mga kalalakihan or yung partner mo na lalaki. Kasi even me, yes, may mga ngilan-ngilan na dumaan sa akin na meron talagang mga kababaihan na walang kaalam-alam pagdating sa kama. Yes, and that's why isa rin ito sa nagpapahantong sa isang lalaki na nawawalan ng gana. Instead na mababaliw, instead na sa gusto mong makamit na maging baliw na baliw yung isang lalaki sa kama. Yeah, pagdating sa'yo. So ito nga, kung kabaliktaran kasi, maaaring magsawa yung lalaki kasi pagdating sa larangan ng pag-iibigan, nagmamatter talaga yung tsuktsakan. Yeah. Yung iba nga dyan, isang pumapasok lang sa relationship para makipag-tsuktsakan, para may makalampungan. Yes. So that's why kailangan is may alam ka rin. Bilang, no, isang babae. So ito ngayon, tuturuan ko kayo, which is, 8 lang naman ito na napaka-importante sa lahat-lahat. Actually, napaka-common na maraming or yung ibang babae ay alam na alam ito gawin. That's why nagkakandara pa yung mga kalalakihan sa kanila. Ha, hindi natin ginagawa ito dahil sa gawain ng isang pokpok. No! Ng isang pinupokpok, kundi ng isang matinong babae din. No, kumbaga pa pagdating lang sa pagpasok sa isang kwarto is parang nagta-transform ka. Na parang mareklara ka pagdating sa labas, mahinhin, pero yun na nga pagdating sa kama, nako, kakaiba pala. Yes, so ito ngayon, no, ituturo natin sa inyo kung ano ang dapat ninyong gagawin. Una sa lahat ay dapat magiging all out. Yes, no, kailangan is all out ka. Kasi mawawalan at saka mawawalan ng gana sa iyo yung isang lalaki pagdating ng araw kapag ikaw ay mahiyain. Yeah, yung tipong parang ayaw mo pa maghubad ng damit, magtanggal ng damit, ayaw mo pang ipakita yung buong pangangatawan mo. Yeah, yung masilan mong bahaghari dyan. Kasi kung hindi ka ganito utol, na all out ka, na parang confident ka, yes, sa iyong sarili, ay mawawalan at saka mawawalan po ng gana talaga yung lalaki. Pero kung gano'n na nga, pinapakita mo lahat-lahat, wala kang pakialam, papa-lights on or lights off man, yes, talagang mababaliw yung lalaki sa'yo. Okay? And then ito, yung pangalawa natin is yung kakatasan. Yeah, alam mo na siguro yung ibig kong sabihin. Yung ano mo dyan, yung medyo madulas-dulas, no? Yung tipong kapag nilalabasan ka or kakatasan ka, no? Parang katas ng ng niyog. Yon. Ito mga utol, actually pagdating sa lalaki, kapag malalaman ng lalaki na yun na nga, papalabas na, no? Or magkakaroon na ng tubig, is kapag, di ba kung minsan sinasabi ninyo ito, kasi once na malaman ito ng lalaki, ay mas lalo pa itong magaganahan. Kumbaga pa, makakaramdam po kami ng satisfaction. And please, huwag ninyo itong dayain. No? Na andyan na, malapit na ako. And then, nilabasan na ako. No? Pero yung pala is wala lang. Or wala naman pala. No? Para lang maganahan si lalaki. Which is gawain po ito ng isang pokpok. So kung hindi ka naman pokpok, huwag mong sabihin na or huwag mong lukuhin or huwag kang magsinungaling sa isang lalaki na ito na, lilabasan na ako. Nalabasan din ako, no? Huwag ganon, kundi yung totoo utol. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is huwag lagi mag-initiate. Talagang matatakampo lalo yung isang lalaki sa'yo kapag hindi ka palagi nag-initiate. Kailangan is marunong ka rin maghintay. Kasi kung ikaw na lang palagi yung nag-initiate, na parang ikaw lagi yung L na L, ay talagang someday mawawalan at saka mawawalan po ng gana yung lalaki sa'yo.
Pero kung pinapapataka mo siya, o binibitin-bitin, ay talagang mababaliw po yung isang lalaki sa'yo. And yes, nadarating po yung panahon na palagi ka nitong yayayain. O kung minsan, bigla ka na lang huhugutin. Yeah, Let's go! Yeah, so ganun po ang mangyayari dyan. Okay, so yun. And then ito, yung pang-apat is yung tukso. Yeah, alam nyo ba kung paano ninyo gamitin yung panunukso sa isang lalaki? Kasi dyan talaga kami nadadali, sa tukso. Dyan talaga nadadali yung isang lalaki. Dahil nga sa hubog na pangangatawan ng babae, kung marunong ka pong manukso, no, yung tipong kung minsan magpapabiting ka dyan sa iyong pananamit, no, magano ka, more on skin. Yes, kumbaga pa, parang kinakapos ka sa tela. Kapag ganito lagi yung damit mo sa loob ng bahay, lalong-lalo na kapag dalawa lang kayo, kung minsan magugulat ka na bigla ka na lang yayayain ng partner mo. Kasi nga, lalong-lalo na kapag halos lumalabas na ang iyong papaya, yeah, talagang magaganahan po si lalaki. Yes, utol, subukan nyo po. Ha? So, ganun po, kailangan is marunong kang magtukso. Okay, so yun. And then ito, yung panglima is yung masunurin. Masunurin ka ba, klaseng babae? Ito ha, usaping kama po ito. Pagdating sa kama, kailangan ay masunurin ka. Kailangan utol is kung ano yung ipapagawa sa iyo ng isang lalaki, is dapat, yun na nga, kailangan ay magawa mo rin. No, wag mo siyang tanggihan or inaayawan na ayoko niyan, ayoko na ganito, lalong-lalo na sa pagdating sa posisyon. No? Kasi sa lalaki, mas mababaliw po yung isang lalaki kapag pinaramdam mo sa kanya sa kama na parang siya ang boss, na siya yung nasusunod. No? Kasi pagdating sa lalaki utol, no, lahat ng pamamaraan na gusto naming mangyari o gustong ma-experience is gagawin talaga namin. No? Na kung ikaw ang isa dito sa makapagbigay din, na makapagbigay sa kanya ng experience na ganito, ay talagang mababaliw po yung isang lalaki sa'yo. Kasi kung minsan may mga babae talaga na ayoko niyan, ganito, ganyan, and then yun na nga, pagdating ng araw, yung lalaki ay mawawala na ng gana sa'yo. So gusto mo ba yun? So that's why kailangan is maging masunurin. Okay? So yun. And then ito yung pang-anim, ito, napaka-effective talaga nito. Na mababaliw talaga sa'yo yung isang lalaki kapag nag-eye to eye contact ka. Yeah? Kasi nagpapahiwatig ito na parang siya talaga yung ini-imagine mo. Siya talaga yung tinitignan mo. Siya talaga yung dinadamdam mo. Unlike sa hindi ka nakipagtinginan sa kanya, di ba? Kung minsan mapapaisip pa si lalaki sino kayang iniisip nito. Baka si na Piolo Pascual pa eh. Yeah. So, mas mainam po kasi pag tinitigan mo sa mata yung isang lalaki and then tinititigan ka rin niya, yes, utol, masarap po sa pakiramdam ito. No? Na mas madaling sasabog yung bulkan. Yeah. So, yun ha. And then ito, yung pangpito natin is, like I said kanina, confidence. Kailangan all out ka. Kasi kung minsan may mga kababaihan din na yun na nga, all out naman, pero once na mahubaran na ng damit or wala na sa plot, is yung tipong parang nakayuko pa or tinatakpan pa ng buhok yung kanilang mga papaya, mga naglalakihan or nagliliitan na mga papaya, no? Wala na nga makita tapos tinatakpan pa. Nako. Yes, ito mga utol, hindi po yan nakakagana pagdating sa lalaki kapag ganyan ka. Kailangan is all out ka talaga. No, kahit hindi man ganun kagandahan yung hubog ng iyong pangangatawan, all out ka dapat, ipakita mo. Yeah, kasi dalawa lang naman kayo eh. Ginawa mo yan tapos mahihiya ka sa kanya pagdating sa kama. Nako, kung tinatarget natin na para mabaliw yung isang lalaki sa'yo pagdating sa kama, gawin mo po yung bagay na ito. Maging all out ka, maging confident ka. And sa lahat nga ng bagay, sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na sa relationship ninyo. No, kasi yung level of confidence ng isang tao ay malaking impact po ito when it comes sa relationship or kahit sa anumang aspeto talaga. Okay, so yun. And then ito yung panghuli natin, walang iba kundi ang paggamit ng laruan. Yeah, hindi ka na nga bata, pero when it comes sa tsoktsakan, sa lampungan, is diba, may mga laruan dyan na pwede mong gamitin. Ito try mong ipa-experience sa partner mo na lalaki. Na laruan mo hindi yung laruan ni lalaki, kundi yung laruan mo na habang nagdudu kayo is, yes, ipagamit mo sa kanya yung laruan mo and then gagamitin niya ito para sa'yo. Yeah, siya yung ipahawak mo. Subukan mo utol. O di kaya kahit ikaw yung hahawak. Ito mas lalong magaganahan si lalaki.
Kasi kakaiba experience to no? Hindi lahat po ng babae ay ginagawa ito or nagagawa. Trust me mga utol, no? Kasi ibang pakiramdam ang mararamdaman ng partner mo na lalaki kapag meron kang laruan and then pinakita mo sa kanya and then ginawa mo at saka ginamit mo ito sa oras na kayo ay naglalampungan. Okay? So yun lang po. Yun, patahimik tayo kasi baka may makarinig. Mahina yung boses natin. Okay? So yun lang po mga utol malaking impact po ito para mabalo sa'yo yung isang lalaki sa kama. Hindi yung mabalo sa kama yung lalaki. Okay? Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush. Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko